At yung investigasyon ay hindi lang titigil sa kasalukuyang gobyerno. Babalik siya. No, yung investigasyon babalik hanggang sa mga previous government, especially yung previous Duterte government. This is truth on the line. Long-term tong impact na itong iskandalo na to, no? Nararamdaman kasi ng mga tao yung sakit eh. Di ba? People are feeling the pain of corruption now. Tsaka ang daming ang daming ebidensya, ang daming resibo, tapos ang daming impunity eh. Parang all over the place eh. Parang talagang literally bumabaha ng corruption eh. Kaya yung anger, yung outrage, underneath a thin layer of civility, no, ay delikado yan eh. Dahil magkaroon niya ng trigger, magkaroon niya ng catalyst. Sana hindi naman mangyari sa atin yung nangyayari sa Indonesia. Pero sa Indonesia, nangyari yan dahil tinaasan nila yung kanilang mga benefits by $3,000. Dito sa Pilipinas, wala yung $3,000 na yun. Kita mo mas mataas ang pasensya. Mas mataas ang pasensya natin, Ronald. Tama. No. Oo. Pero paminsan-minsan sumasabog. Oo. Pero isa pang bagong development dito, mukhang nakikita ng mga tao yung epekto ng galit nila, no? Mukhang may mga tinatablan, ano? Anong tingin mo sa impact niyan sa ating political firmament saka sa ating governance? Tingin ko ay matagalan ito eh. At hindi lang ito mananatili sa kasalukuyang gobyerno. No? Yung impact nito goes beyond 2028. Yung pagkakatapos ng term. At yung investigasyon ay hindi lang titigil sa kasalukuyang gobyerno. Babalik siya. No? Yung investigasyon babalik hanggang sa mga previous government, especially yung previous Duterte government. At the same time, yung impact will go beyond this government. Dahil parang pa na siya eh. Naging iconic na eh. Iconic na itong issue ng corruption. Kaya tingin ko hindi ito pwedeng ipagpag ng basta-basta. Lalo na, araw-araw nakikita mo yung impunity eh. Diba? Yung impunity. At yung mga mga denial, mukhang walang naniniwala. Kung monitor mo, yung social media, 90-95% walang naniniwala sa mga denial. Kumbaga, madaling maniwala na totoo ito. Madaling maniwala na ito ay nangyayari. At itong mga involved ay talagang involved. No? Ngayong araw lang, Ronald yun na nga, di ba, mukhang naglalaglagan na, no? Nagbabangayan yung dalawang chamber, DPWH, pati na Malacanang, mukhang rambulan na eh. Sino kaya ang... Mukhang walang magso-survive na walang tama, ano? Paano kaya yan ngayon? By way of credibility, sinong pinaka magiging kapanipaniwala kapag ganyan? Parang institutional damage eh, di ba? Yes, tama yan. No? Yung institutional damage ay malaliman eh. No? Although, itong bagong Senate leadership may help mitigate yung ganung klaseng disillusionment. No? Dahil hindi naman yung mga naging bagong leaders, hindi naman itong mga basta-basta eh. Meron naman itong mga utak at meron naman itong track record at meron naman credibility. Kaya hindi ko sinasabi na itong Herculean task na ito ay masusolusyonan nila. Pero sila na yung best na pwedeng gawin ito, na salbahin yung institusyon ng Senado. Pero sabi mo nga, Ami, ang may crisis ngayon ay halos lahat ng institusyon. Yung Justice, yung Supreme Court, yung House, yung Senate, yung Executive. Diba? Yun yung problema rito eh. Parang napakalawak ng mga institutional weakening